Akala ng marami, pera lang ang habol ng babae. Ilang beses mo na bang narinig yan? Siguro sa tropa, sa social media, o minsan sa mga matatanda na kung wala kang pera, wala ring babae ang lalapit sa'yo. Pero teka lang, totoo ba talaga yan? Oo, hindi natin itatanggi, mahalaga ang financial stability. Sino ba namang ayaw ng lalaking may maayos na pamumuhay, may direksyon, at kayang mag-provide? Pero hindi ito ang ultimate factor. Hindi ito ang tunay na susi para makuha ang respeto at higit sa lahat, ang puso ng isang babae. Bakit? Kasi sa mas malalim na antas, biologically at psychologically, hindi lang pera ang tinitingnan ng mga babae. May mga traits na mas nakaka-magnetize sa kanila. Mga katangiang hindi mabibili ng kahit gaano pa karaming pera. Traits na nagdudulot ng security, confidence, direction at emotional strength. Isipin mo, ilang lalaki ang kilala mo na hindi naman milyonaryo, pero parang natural silang dinidikit-dikitan ng mga babae? Hindi dahil sa kotse, branded na damit, o yaman, kundi dahil may kakaibang aura, may tiwala sa sarili, at may malinaw na direksyon sa buhay. At ito ang pinakamagandang balita, lahat ng traits na ito, pwedeng i-develop ng kahit sinong lalaki. Hindi mo kailangan maging anak ng mayaman o may kilalang apelyido. Kailangan mo lang mag-focus sa paghubog ng sarili, sa paglinang ng disiplina, respeto at paninindigan. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang 6 na qualities na mas mahalaga pa kaysa pera pagdating sa tunay na attraction at respeto ng babae. Hindi ito tungkol sa panlabas na pagpapakitang yaman, kundi sa panloob na lakas na nagiging pundasyon ng tunay na halaga ng isang lalaki. Kaya kung ready ka, simulan na natin. Number 1. High value presence. Tahimik pero ramdam. May mga lalaki na kahit hindi nagsasalita ng malakas, kahit hindi nakasuot ng mamahaling damit o relo, ay bigla na lang napapansin ng lahat pagpasok nila sa isang lugar. Parang may bigat ang bawat hakbang. Hindi ito dahil sa yaman o porma, kundi dahil sa presence nila. Ano ba ang ibig sabihin ng high value presence? Ito ang aura na ipinapakita ng isang lalaki na may tiwala sa sarili, may direksyon at may respeto sa sarili. Hindi siya nagmamakaawa ng atensyon. Hindi niya kailangan ng validation mula sa iba. Ang simpleng kilos at tindig niya ay sapat para makuha ang respeto ng tao, lalo na ng ibang lalaki. At dito pumapasok ang biological at psychological wiring ng babae. Natural silang naa-attract sa mga lalaking nagbibigay ng pakiramdam ng security at stability. Evolution mismo ang nagturo sa kanila na hanapin ang lalaking matatag sa gitna ng bagyo, hindi ang pinakamayaman sa paligid. Kaya pansinin mo, kapag may lalaki na kalmado sa harap ng pressure, steady ang boses, at hindi basta-basta natitinag, nagiging magnetic siya. Hindi dahil sa itsura lang, kundi dahil sa signal na ipinapadala niya. Kaya kong mag-lead, kaya kong magprotekta, kaya kong manatiling buo kahit gumuguho ang paligid. Hindi mo kailangan maging pinakamayaman o pinakasikat para magkaroon ng ganitong presence. Ang kailangan mo ay paninindigan. Kung nakatayo ka, diretso ang likod. Kung nagsasalita ka, malinaw at hindi nagmamadali. Kung may problema, hindi ka agad nagpapanik. Simple pero napakalakas ng dating. Isipin mo ilang lalaki ang sobrang ingay online, pero kapag kaharap mo parang walang laman ang sinasabi? Sa kabilang banda, may mga lalaking hindi nagsasalita ng sobra, pero ramdam mo agad ang confidence. Sila ang tipong hindi kailangang magpakitang gilas kasi ang katahimikan at composure nila ang nagsasalita para sa kanila. Sa modernong mundo na puno ng ingay at porma, ang lalaking may tahimik na lakas ang nagiging rare. And what's rare becomes valuable. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong kahit wala na sa eksena, hindi mo pa rin makalimutan. Hindi dahil sa dami ng kanilang salita, kundi dahil sa bigat ng kanilang presensya. At ito ang stoic truth. Ang tunay na respeto hindi hinihingi. Ito ay kusang ibinibigay kapag marunong kang igalang ang sarili mo. Kung gusto mong maging lalaki na hindi madaling kalimutan ng babae, huwag mong habulin ang ingay. Huwag mong habulin ang approval. Instead, maging lalaki na ramdam kahit sa katahimikan. Kasi ang presence, pag totoo, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Number 2. Sociability/social proof, ang lalaki na tinatanggap ng tribo. Napansin mo ba kung gaano ka-magnetic ang isang lalaki na natural lang nakikihalubilo? Hindi siya yung tipong sobrang daldal o nagpapakitang gilas, pero kapag nasa isang lugar siya, parang madali siyang lapitan, kinakausap,
at tinatanggap ng lahat. Ito ang tinatawag na social proof. Sa madaling salita, kapag ang isang lalaki ay tanggap at nirerespeto ng kanyang grupo o komunidad, automatic na tumataas ang value niya sa paningin ng babae. Bakit? Dahil sa psychology ng tao. Noon pa man sa panahon ng tribo, mahalaga kung saan ka kabilang. Ang lalaking may koneksyon sa grupo ay mas nakikitang maaasahan, ligtas at kapaki-pakinabang. At ito ay hardwired sa isip ng kababaihan. Ang lalaking may tribo ay mas mataas ang tsansa na maging mapagkakatiwalaan. Pero tandaan, ang sociability ay hindi pagiging clown o laging nasa spotlight. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamalakas tumawa o pinakamadaldal sa tropa. Ang tunay na sociability ay nasa quality ng connection mo sa tao. Marunong kang makinig, hindi lang puro salita. Marunong kang mag-adjust depende sa tao o sitwasyon. Marunong kang magpahalaga kahit sa maliliit na bagay, gaya ng pag-alala sa pangalan ng iba. Kapag nakita ng babae na maraming tao ang komportable at masaya sa presensya mo, nagtitrigger ito ng instinct sa kanya. Iniisip niya, kung pinagkakatiwalaan siya ng iba, ibig sabihin safe ako sa kanya. Kung gusto siya ng iba, ibig sabihin may halaga talaga siya. Isipin mo, kapag may lalaki na hindi lang kilala ng lahat kundi iginagalang pa, automatic na naiintriga ang babae. Hindi niya man maipaliwanag agad, pero nararamdaman niyang may kakaiba kang puwersa. Isang uri ng karisma na hindi nabibili. At dito pumapasok ang Stoic principle. A man's character is shown by the company he keeps. Kung sino ang kasama mo, anong reputasyon ang dala mo, at paano ka nakikitungo sa iba, iyan ang nagsisilbing salamin ng pagkatao mo. Paano mo ito madedevelop? Mag-invest sa tunay na pakikipagkaibigan. Alamin kung paano magpatawa sa natural na paraan, hindi pilit. Maging consistent, huwag mabait sa harap pero iba kapag nakatalikod. Matutong mag-lead kapag kailangan, pero marunong ding mag-step back kapag hindi ikaw ang bida. Sa dulo, hindi ito tungkol sa pagiging life of the party. Ang mahalaga ay nakikita ng iba na kaya mong mag-build ng relasyon at kaya mong magdala ng tiwala. At tandaan, kapag ang ibang tao ay masaya sa presensya mo, lalo na ang tribo mo, mas nagiging curious ang babae. Kasi sa utak niya, kung ganito siya sa iba, baka mas espesyal siya sa akin. Ang social proof ay hindi instant. Binubuo ito sa bawat pakikipag-ugnayan mo araw-araw. Pero kapag napatunayan mo, nagiging invisible armor ito at isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit mahirap kang kalimutan. Number 3. Self-confidence. Paniniwala sa sarili, hindi kailangan ng validation. Bago ka pa man makapagsalita, ramdam na ng tao kung may kumpiyansa ka sa sarili. Isang tingin lang sa paraan ng pagpasok mo sa isang silid, sa tindig mo, at sa tingin ng mata mo, alam agad kung ikaw ay may tiwala sa sarili o kung nag-aalala ka sa iniisip ng iba. Ito ang self-confidence. Hindi ito tungkol sa pagiging arogante, hindi rin tungkol sa pagiging pinakamaingay sa lahat. Ito ay ang tahimik na paniniwala sa sarili, ang uri ng lakas na hindi kailangan ng palakpak o validation para mapatunayan na may halaga ka. Ang mga babae instinctively na-attract sa ganitong klase ng lalaki. Bakit? Dahil ang kumpiyansa ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Kapag alam niyang kaya mong tumayo sa sarili mong paa, hindi ka madaling matinag, at hindi ka nabubuwal ng kahit anong problema, nagiging mas ligtas siyang sumandal sa'yo, emotionally at mentally. Ang lalaking may tunay na kumpiyansa, hindi nagmamadali sa pagsasalita, dahil alam niyang maririnig siya. Hindi naghahabol ng papuri dahil sapat na ang sarili niyang respeto. Hindi natatakot magkamali dahil alam niyang bahagi ito ng pagkatuto. Isipin mo, ilang lalaki ang gumagawa ng lahat para lang mapansin, pero sa dulo, lalong nawawala ang halaga nila kasi halata ang paghabol nila ng validation. Samantalang yung may totoong kumpiyansa, kahit tahimik lang, hindi kayang balewalain. At dito pumapasok ang Stoic mindset. He who conquers himself is mightier than he who conquers a city. Kung kaya mong disiplinahin ang sarili mo, mas malakas ka kaysa sa kahit sinong umaasa lang sa opinyon ng iba. Paano mo madedevelop ang kumpiyansang ito? Magtakda ng maliliit na goals at tuparin ang mga ito. Kapag lagi mong natutupad ang salita mo sa sarili mo, tumitibay ang respeto mo sa sarili. Pumili ng response over reaction. Imbes na magpadala agad sa galit o kaba, huminga ka at magdesisyon ng malinaw, matutong maging komportable sa sariling company.
Kung kaya mong maging masaya kahit mag-isa ka, mas lalo kang nagiging buo sa harap ng iba. Ang totoong kumpiyansa ay hindi performance. Hindi ito ginagawa para makita ng iba. Ito ay isang pamumuhay. Kapag tunay, ramdam agad ng babae kahit wala kang sabihin. At sa mundo ngayon na puno ng ingay at insecurity, ang lalaki na may tahimik na kumpiyansa ay nagiging parang oasis, isang lugar ng katahimikan, balanse at lakas. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit hindi sila madaling makalimutan. Number 4. Leadership and direction. Kayang magdesisyon at magdala ng ritmo. Sa bawat relasyon, may tinatawag na ritmo. Kapag ang lalaki marunong mag-lead, smooth ang daloy ng relasyon. Pero kapag siya ay laging nag-aalangan at walang direksyon, nagiging magulo at nakakapagod. Maraming lalaki ang iniisip na ang pagiging leader ay control, na kailangan siya ang laging masusunod. Mali. Ang tunay na leadership ay pagbibigay ng direksyon at pagiging steady kapag may uncertainty. Ito ang kakayahan ng isang lalaki na magdesisyon ng malinaw at buo kahit mahirap ang sitwasyon. Para sa maraming babae, ito ang nagpapahintulot sa kanila na makapag-relax sa kanilang femininity. Oo, independent sila, matalino, at kayang magdesisyon para sa sarili nila. Pero sa pinakamalalim na antas, gusto nilang may kasama silang lalaking pwedeng sandalan. Isang lalaking kayang magdala ng bigat, gumawa ng plano, at magbigay ng sense of security. At hindi ito tungkol sa malalaking gestures, nasa maliliit na bagay ito. Kapag tinanong ka kung saan kakain, hindi mo sinasagot ng ikaw na bahala. May sagot ka, may plano ka. Kapag may problema, hindi ka nagtuturo ng sisi. Nagbibigay ka ng solusyon. Kapag ramdam mong may bumabagabag sa kanya, hindi mo ito binabaliwala. Ina-address mo ito ng diretso at may malasakit. Ang mga simpleng hakbang na ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na quality. Ang kakayahan mong hawakan ang moment ng hindi natitinag. At dito pumapasok ang Stoic principle. If a man knows not which port he sails, no wind is favorable. Kung wala kang malinaw na direksyon sa buhay, kahit gaano kaganda ang pagkakataon, mawawala lang ito. Pero kung alam mo kung saan ka pupunta, kahit anong hamon, nagiging oportunidad para mas tumibay ka. Kaya paano mo mahuhubog ang leadership at direksyon? Sanayin ang sarili sa decision making. Kahit sa maliliit na bagay, huwag laging bahala na. Tumayo sa salita mo. Ang isang desisyon na paulit-ulit mong binabawi ay sumisira sa respeto. Mag-adjust kapag kailangan, pero huwag para lang magpasaya. Leadership is about improving the path, not pleasing everyone. Kapag nakita ng babae na kaya mong mag-lead, hindi para kontrolin siya, kundi para alalayan at buuin kayong dalawa, doon siya nakakahanap ng kapayapaan. Sa mundong puno ng gulo at pressure, ang makasama ang isang lalaking marunong magdesisyon ay parang magkaroon ng matatag na sandigan, isang taong hindi matitinag kahit anong unos ang dumating. Sa madaling salita, ang lalaki na may direksyon ay hindi lang attractive, nakaka-inspire siya. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil kahit anong mangyari, alam niya kung saan siya papunta. At ang ganitong uri ng presensya ay mahirap talikuran. Number 5. Purpose/life mission, may mas malalim na dahilan. May kakaibang dating ang isang lalaki na may malinaw na purpose sa buhay. Hindi ito tungkol sa laki ng kinikita niya, sa kotse niya, o sa kung gaano karaming babae ang nakapaligid sa kanya. Ang totoong magnetic ay yung lalaki na may dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Isang dahilan na mas malaki pa kaysa sa sarili niyang luho. Bakit napaka-attractive ng purpose? Dahil ito ang nagbibigay ng direksyon at lalim. Ang lalaking may misyon sa buhay ay hindi basta lumulutang kung saan-saan. Alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya kung ano ang halaga niya. At dahil malinaw sa kanya ang path, nagiging intentional lahat ng kilos niya. Ang mga babae, kahit hindi nila agad maipaliwanag, natural silang na-attract sa ganitong uri ng lalaki. Kasi ramdam nila, kung may dahilan siya sa ginagawa niya, ibig sabihin may future din siyang kayang buuin. Ang ganitong energy ay hindi show-off. Hindi pang display, kundi tahimik pero malakas na signal na may direksyon ang buhay mo. Halimbawa, ang lalaki na passionate sa trabaho o craft niya, kahit simpleng bagay pa yan, nagiging inspirasyon. Ang lalaki na may long-term vision, hindi lang puro short-term pleasures, ay nagiging mas karespe-respeto.
Ang lalaki na handang magsakripisyo para sa mas malaking layunin ay nagiging mas kaakit-akit kaysa sa lalaking naghahabol lang ng pansamantalang saya. At dito pumapasok ang Stoic wisdom. He who has a why to live can bear almost any how. Kung may malinaw kang bakit, kahit gaano kahirap ang paano, hindi ka basta-basta sumusuko. Kaya paano mo mahahanap at maipapakita ang purpose mo? Tanungin ang sarili mo, ano ang legacy na gusto mong iwan? Ano ang bagay na mahalaga sa iyo higit sa pansamantalang saya? Itakda ang long-term goals. Hindi ito tungkol sa mabilisang resulta, kundi sa direksyon na gusto mong tahakin. Mag-invest sa growth. Whether business, skills, o self-improvement, lahat ito nagiging hakbang papunta sa mas malinaw na misyon. Tandaan, ang comfort ay hindi nakaka-inspire. Pero ang purpose, yan ang nagbubuo ng respeto at paghanga. At ito ang sikreto. Kapag malinaw ang misyon mo, hindi mo na kailangang habulin ang validation ng iba. Ang mismong buhay mo ang nagiging patunay. Ang mismong aksyon mo ang nagiging inspirasyon. At sa mata ng babae, walang mas kaakit-akit pa kaysa sa lalaking may direksyon, may paninindigan, at may layunin na mas malaki pa sa sarili niya. Sa modernong mundo na puno ng distractions, ang lalaking may purpose ay nagiging bihira. At gaya ng lahat ng bihira, mas nagiging valuable. Number 6. Emotional stability. Kalma sa gulo ng mundo. Sa mundong puno ng stress, pressure at problema, isa sa pinakamahalagang katangian ng lalaki ay ang kakayahang manatiling kalmado. Hindi lang ito tungkol sa hindi pagsigaw o hindi pagpapakita ng galit. Ito ay ang malalim na emotional stability, ang kakayahang kontrolin ang sarili mong emosyon kahit anong sitwasyon. Bakit mahalaga ito para sa mga babae? Simple. Dahil gusto nilang maramdaman na ligtas sila, hindi lang pisikal kundi lalo na emosyonal. Kapag nasa tabi sila ng lalaking madaling magpanik, laging galit, o mabilis magbago ng mood, hindi sila makakaramdam ng security. Pero kung nasa tabi sila ng lalaking steady, kalmado, at marunong mag-isip bago kumilos, doon sila nakaka-relax. Isipin mo, dumaan ka na ba sa moment na nagkaroon ng argument? May mga lalaking agad sumisigaw, nagwawala, o nagtatapon ng salita na hindi nila iniisip. Sa halip na masolusyonan ang problema, lalo lang lumalala. Pero may mga lalaking kalmado. Imbes na mag-react agad, humihinga muna sila, pinapakinggan ang kabilang panig, at saka nagbibigay ng malinaw na sagot. Sila ang mga lalaking nagbibigay ng sense of balance at respeto, at yan ang tunay na attractive. Ang Stoic mindset ay malinaw dito. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo ang sarili mong reaction. At yun ang tunay na sukatan ng lakas. Paano ito made-develop? Practice self-awareness. Alamin kung ano ang triggers mo. Kapag kilala mo ang sarili mo, mas madali mong makokontrol ang emosyon mo. Pause before reacting. Hindi ka lugi kapag naghintay ka ng ilang segundo bago magsalita. Sa totoo lang, dito mo napapakita ang maturity. Consistency. Ang pagiging kalmado ay hindi one-time act. Dapat araw-araw, kahit sa maliliit na bagay, ipinapakita mong steady ka. Ang emosyonal na katatagan ay hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman. Hindi ka bato. Ang ibig sabihin nito ay hindi ka alipin ng emosyon mo. Marunong kang makaramdam, pero mas marunong kang magdesisyon ng malinaw. At ito ang sikreto. Ang babaeng nakakakita ng lalaking emotionally stable ay nagiging mas komportable at mas nagtitiwala. Kasi alam niyang kahit anong bagyo ang dumating, hindi siya iiwan sa gitna ng gulo. Nasa tabi niya ang isang lalaking hindi lang basta partner, kundi sandigan. Sa huli, ang pagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan ay hindi lang attractive. Ito ay rare. At sa mundo ngayon na puno ng galit, ingay at drama, ang lalaking marunong magdala ng kapayapaan ay nagiging priceless. Self-improvement strategy. Pundasyon ng tunay na halaga. Kung gusto mong maging lalaking mataas ang value, hindi ito nakukuha sa shortcut. Walang magic line, walang instant na technique. Ang foundation ng lahat ay self-improvement. Hindi para magpasikat, kundi para maging best version ng sarili mo. Unahin natin ang pera. Oo, mahalaga ito, pero hindi dahil makakapagpakita ka ng branded or luxury lifestyle. Ang totoong dahilan ay independence. Kapag kaya mong suportahan ang sarili mo,
Kapag kaya mong harapin ang mga bayarin at problema ng hindi umaasa sa iba, nagiging mas malakas ang presensya mo. Ang financial stability ay hindi tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa responsibilidad at kakayahang kontrolin ang sariling buhay. Sunod ay pisikal na fitness. Hindi ito tungkol sa six-pack abs o pagiging macho para lang ipakita sa Instagram. Ang tunay na essence ng fitness ay disiplina. Kapag regular kang nag-eehersisyo, pinapakita mong kaya mong alagaan ang sarili mong katawan. Ibig sabihin, may respeto ka sa sarili mo. At kung marunong kang respetuhin ang sarili mo, mas madaling makita ng iba, lalo na ng mga babae, na karapat-dapat kang igalang. Hindi rin mawawala ang style at grooming. Hindi mo kailangang maging fashion expert o gumastos ng sobra. Pero ang malinis na itsura, maayos na pananamit, at tamang pag-aalaga sa sarili ay nagsasabi ng isang bagay: I respect myself enough to present myself well. Tandaan, kung paano mo dinadala ang sarili mo ay salamin ng iyong disiplina at self-awareness. Ngayon, pag-usapan natin ang communication. Isa ito sa pinaka-underrated pero pinaka-powerful na skills. Ang lalaking marunong makinig, magtanong ng tama at magsalita ng malinaw ay mas attractive kaysa sa lalaking puro yabang o patawa. Bakit? Kasi communication builds connection. Kapag marunong kang makinig, mararamdaman ng babae na valued at respected siya. At walang masihigit pang attractive kaysa sa lalaking kayang makinig at magbigay ng genuine attention. Kasunod nito ang leadership. Hindi lang ito sa trabaho o negosyo. Leadership ay dapat makita sa pang-araw-araw na buhay. Paano ka gumawa ng desisyon, paano ka mag-handle ng sitwasyon, at paano ka magdala ng tao sa paligid mo. Ang lalaking marunong mag-lead ay hindi dictator, kundi inspirasyon. Kaya niyang magsabi ng direksyon, kaya niyang tumayo sa salita niya, at kaya niyang mag-adjust kapag kailangan, hindi para magpasaya, kundi para mas mapabuti ang lahat. At syempre, hindi pwedeng mawala ang purpose. Kung wala kang malinaw na dahilan kung bakit ka bumabangon araw-araw, madaling mawala ang focus mo. Pero kapag alam mo kung ano ang misyon mo sa buhay, kahit simpleng gusto kong maging mabuting ama o gusto kong iangat ang pamilya ko, nagiging mas matatag ang lahat ng kilos mo. Purpose ang nagbibigay ng energy at passion na hindi matutumbasan ng pera o luho. Sa dulo, lahat ng ito ay nakatali sa isang Stoic principle. Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit valuable ka. Gawin mo lang ang trabaho at kusa itong lalabas. So balik tayo sa simula. Akala ng marami, pera lang ang habol ng babae. Pero ngayon, malinaw na hindi pera ang ultimate na batayan ng attraction at respeto. Oo, mahalaga ang financial stability, pero mas mabigat ang mga traits na mas malalim: presence, sociability, self-confidence, leadership, purpose, at emotional stability. Ito ang mga katangian na hindi nabibili, pero pwedeng hubugin. Ito ang mga ugali na hindi mo kailangang ipakita para lang mapansin, kasi kusang lumalabas sa paraan ng pamumuhay mo. At ang pinakamahalaga, ito ang mga katangiang nagiging pundasyon ng isang relasyon na hindi panandalian kundi pang matagalan. Sa panahon ngayon na puno ng social media flexing at instant gratification, bihira na ang lalaking kalmado, may direksyon at may paninindigan. At dahil bihira, mas nagiging valuable. Kung ikaw ang tipo ng lalaking willing mag-invest sa sarili, willing magtrabaho para sa growth niya, at willing magpakumbaba para matuto, ikaw yung lalaki na hindi lang hinahanap, kundi hindi kayang palitan. Kaya ngayon, may tanong ako sa'yo. Anong trait ang pinapanday mo sa sarili mo ngayon? At paano ito nakakaapekto sa iyong mga relasyon? Sagutin mo yan sa comments dahil gusto kong marinig ang journey mo. At kung nakatulong sa'yo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa Stoic insights at self-mastery tips na makakatulong sa'yo. Tandaan, hindi mo kailangan ng perpektong mukha, luxury lifestyle o milyon-milyong pera para maging attractive. Ang kailangan mo ay presence, purpose at paninindigan. Dahil ang tunay na value ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa character at strength na dala niya. Sa bawat hakbang ng self-improvement mo, mas nagiging grounded ka, mas nagiging respetado, mas nagiging magnetic, at sa huli, mas nagiging tunay.